So yun mga katropa, meron kami ditong ginagawa na Honda Click. Dalawang Honda Click yung ginagawa namin. Yung isang Honda Click na ito, yung ginagawa ni Gentel. Ang problema na ito, bigla na lang tumirik. At nung tumirik yung kanyang motor, hindi niya na nasikasong ipagawa. Kaya natambak ng 1 taon yung kanyang motor. Almost 1 year niyang hindi pinagawa. Ngayon gusto niyang buhayin kasi nga kailangan niya ng service. Tapos ito namang isang click nito mga katropa, ang problema ng motor ni boss, nung tagulan, kasi ngayong mga katropa tagulan na, nung tagulan, umahasa kanila, wala siyang option kundi isulong yung kanyang motor sa baha para makauwi. Yun nga lang, sa kalagitnaan ng baha mga katropa, bigla na lang tumirik yung kanyang motor at ayaw nang umandar. Ngayon nung pinadiagnose niya sa amin, wala namang problema sa wiring. Ang naging problema niya, yung kanyang computer box nasira. Pero hindi naman inabot ng baha yung kanyang computer box. Bakit nasira yung computer box niya nung sinulong sa baha? Hindi naman inabot. Kasi mga katropa, yung Honda Click, yung stator niya kapag inabot ng baha yan, naapektuhan yung ating computer box. Kasi yung ating computer box, nagsusupply siya ng positive supply ng ating stator. So kapag sinulong nyo sa baha ang inyong motor, ang inyong Honda Click, o kahit anong klaseng fuel injected na motor, mapa Yamaha, mapa Honda, lahat yan mga katropa, mayroong supply na positive supply na galing sa computer box. Kaya kapag sinulong nyo yung motor nyo sa baha, minsan naapektuhan yung computer box kasi nagagrounded siya, nagkakaroon ng grounded doon sa stator at bumabalik doon sa ating computer box, nasisira yung ating computer box. So yun yung iiwasan natin mga katropa. Huwag nyo nang tangkain o huwag nyo nang balakin na isulong ang inyong motor sa baha kapag sakaling bumabaha sa inyo. Ang magandang gawin dyan, tanggalin ang battery. Kung di may iwasang isulong sa baha ang inyong motor, ang pinakamagandang gawin dyan ay tanggalin natin yung battery, tapos pwede nyo nang itulak ang inyong motor. Tapos dito naman mga katropa, mayroon tayo ritong NMAX version 1. Ang problema ng motor ni boss, nagkakaroon ng check engine yung kanyang motor at nagkakaroon siya ng error code 84. So kung isususin natin yung motor ni boss mga katropa, kung mapapansin nyo, meron siyang check engine dito, tapos merong error code 84. Mga katropa, papalo naman ang ating Facebook page, Jad Allen Motorcycle Electrical Shop Lingayen. Kung gusto nyo namang magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, isearch nyo sa inyong Google Map ang Jad Allen Motorcycle Electrical Shop Lingayen, Pangasinan. So yung error code 84 mga katropa ng NMAX o ng Aerox, pare-parehas lang yan. Ang error code nila mga katropa na 84 ay sa solenoid. Doon sa head ng ating makina, meron dong solenoid. At malamang dito sa motor ni boss, naputol yung kanyang wire ng solenoid. Or kung hindi man, sira na yung kanyang solenoid. So ito na mga katropa, nabuksan na natin yung panggilid ni boss. Dito sa makina, meron kayo makikita rito na solenoid. Ito, yun, yung motor na yan. Tapos meron kayo makikitang socket. Ayun yung kanyang socket. Alisin natin yan. Gentle, tatanggalin na nga natin yung socket ng solenoid no? So mabalik tayo dito mga katropa sa dalawang Honda Click. Itong Honda Click ni boss mga katropa, na banggit ko sa inyo kanina, sinulong sa baha. So gaya ng sinabi ko, wag nyo isusulong kasi nga nagsusupply ng positive supply yung ating computer box dito sa mga wire ng ating stator. So para makita nyo kung ano yung sinasabi ko na nagsusupply ng positive supply yung ating computer box sa stator, itong isang Honda Click na 1 taon nang nakatambak, na paandar ko na troubleshoot ko, na may problema lang pala doon sa kanyang wiring. Pag pinush button natin yung mga katropa, under yan. Yan. Okay, ipapakita ko sa inyo yung stator natin. So ito yung computer box ni boss mga katropa. Sa computer box, mayroon kayo makikitang socket papunta doon sa ating stator. So kung gagamitan natin yan ng test light, yung test light clip natin ilalagay natin sa negative supply dito sa battery ng negative, or pwede kayo kumuha sa body ground. Ngayon, subukan natin i-test light itong bawat wire ng ating socket ng stator. So dapat nakasusi tayo. Tapos i-test light natin yung socket ng ating stator para makita nyo yung positive supply na sinasabi ko na sinusupply ng ating computer box papunta doon sa ating stator. I-test light natin itong yellow wire, tapos i-push button natin. Gentle, pasuyo nga. Binubuksan na Gentle yung number 84. So i-test light natin yung yellow na mayroong lining na red, tapos i-push button natin. Kung mapapansin nyo, mayroon siyang live. Ayan up. Pitik-pitik lang Gentle, pitik-pitik lang, pitik-pitik. Ayan may live siyang pumapasok Tapos doon sa kabila, yung gitna naman, yung white red, i-test light natin. Sige, pitik-pitik. Di ba? May light. Ngayon tanggalin natin 'to.
So tatanggalin natin yung galing stator mga katropa, yung sakit na to. Ito yung galing stator. Ito naman yung galing ng sakit ng computer box. I-test light natin yung mismong galing ng sakit ng ating computer box. Yan, i-test light natin yung yellow na mayroong lining na red pala na mayroong lining na yellow na galing mismo ng computer box. Naka-disconnect yung ating stator. Ngayon kapag pinush button natin, gentle push button mo. Ayan o, nakita nyo? Sige. Yan, isa pa. Yun ang sinasabi ko mga katropa. Kaya iwasan yung isulong yung inyong motor sa baha na umaandar, or kapag namatay man sa baha ang inyong motor na nakalubog yung stator o inabot ng tubig yung stator, iwasan nyo na i-push button dahil kapag pinush button nyo yan, babalik yung kuryente sa computer box or magagrounded yung ating computer box kasi nakalubog sa tubig yung ating stator. So dito na tayo, balik tayo sa NMAX version 1 ni boss, yung error code 84. Yung code error 84, malamang may putol dito, or kung hindi man may putol dito, may problema yung kanyang solenoid or corrosion, ganun lang. So i-check natin to kung may putol, kaya gagamitan natin siya ng multitester. So ang gagawin natin, kung ano yung coding dito, yun lang din yung hanapin nyo sa computer box, tapos gamitin natin siya ng multitester para malaman natin kung mayroon siyang continuity. So check natin mga katropa yung wiring ng ating solenoid, wala namang problema, ginamitan natin siya ng multitester, tumutunog naman yung ating multitester. Ang ibig sabihin yan, mula rito sa wire ng ating solenoid papunta dito sa sakit ng ating computer box, walang problema at walang damage yung kanyang wiring. So matik na to mga katropa. Ang may problema, itong mismong solenoid niya dito. Siyempre bago natin pabilin yung customer, tatanggalin muna natin at i-double check natin dun sa battery. Titignan natin kung pipitik yung kanyang solenoid. Sa solenoid, minsan talagang totaling sira na, or minsan nag-i-stack up lang. Kaya ang gagawin natin, minsan ginagawa ko, pinupukpok ko lang yung bawat gilid. Yan lang yung remedyo doon. Kung hindi na maremedyohan, siyempre magpapalit na kayo ng bago. Pero ngayon, re-remedyohan muna natin. Minsan nakukuha naman sa remedyo. Tignan natin kung makukuha natin sa remedyo to. So ang gagawin natin, pupukpukin natin yung mga ano niya, baka nag-stack up lang sa loob. Pagkatapos niyan, i-check natin kung gumagana yung ating solenoid gamit yung ating battery. So dito, meron kayo makikita mga katropa na dalawang pin. Ito, ang gagawin natin dyan, lalagyan natin yan ng tig-isang wire. So ito na yung ginawa natin mga katropa, nilagyan natin ng tig-isang wire yung pin ng ating BBA solenoid. Pagkatapos niyan, ititesting natin ito sa battery. Ngayon, kapag tinesting natin sa battery mga katropa, dapat itong pin nakalubog. Hindi dapat siya nakaangat na ganyan. Dapat ilubog nyo siya. Ngayon, kapag nakalubog yan, pag nilagay natin to sa negative positive ng battery, dapat yung pin na yon itutulak niya pataas na malakas. So ito, wala itong polarity, kahit saan nyo ilagay, sa negative or positive, walang problema dyan. Kapag hindi nyo yan itulak ito pataas, ang ibig sabihin yan, may problema na talaga yung solenoid ni boss at magpapalit na siya. Ilagay natin to sa battery, sa negative positive, at pag masdan nyo, dapat may itulak niya pataas yung sa gitna. Yan o, di ba? Isa pa? Okay, so okay na yung solenoid ni boss ng mga katropa. Nakuha pa natin sa gulpi di gulat. Subukan na natin ibalik to at tignan natin kung mawawala na yung error code 84 at yung kanyang check engine. So yun na mga katropa, nailagyan na natin yung BBA solenoid ni boss. Tapos yung kanyang sakit, isauli na natin. Tapos yung kanyang sakit ng computer box, syempre isauli natin dahil nag-check tayo ng wiring dyan. So nailagyan na natin yung sakit ng computer box mga katropa. Try natin kung mawala na yung kanyang error code 84 okay yung kanyang check engine. Alright, it's alive. Panda rin natin. Boss, okay na. So wala na mga katropa yung kanyang check engine at wala na rin yung kanyang error code 84. Alright, it's alive. Siyempre pagkatapos yung mga katropa, i-cancel natin siya ng valvoline. Gamit natin ay extra clean technology na valvoline para mas maganda yung takbo sa kalsada at siyempre protektado yung ating makina. So yun ang mga katropa kung paano mag-troubleshoot ng ganitong klaseng problema, kung paano nyo resolbahan at ano yung mga iiwasan kung sakaling baha sa ating lugar, ano yung mga dapat gawin para hindi masira yung ating computer box. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo natutunan, nagamit niya sa inyong panghanap buhay o sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pagwawiring.